Senator Revilla makikiusap para sa showtime, mga kakutsero. Ito na nga ang ganap ngayong araw na to. Nakakagulat, mga kakutsero, na may ganitong development, no? On the side of showtime, mga kakutsero. Pero bago natin pag-usapan yan, as usual, tayo muna ay magsa-shoutout sa mga ibigan natin sa Sendwave. So ayan po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. Ay pwede na po ay magpadala dito sa Pilipinas na inyong mga remittances nang wala pong remittance fees kapag ginamit nyo po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app. Saan na yun? Ayan, download nyo yung Sendwave app. Gumawa kayo ng account, ilagay nyo pa account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jared, sa inyong unang padala ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin naman si Sendwave for all of your remittance needs. Ayan, ito pala yun. Okay. So ito na nga. Naagulat na development to, mga kutsero. Dahil kumampi po, no, si Senator Bong Revilla Jr. kay It's Your Time. Ba't kaya? But anyway, tingnan natin kung kumampi ba talaga o hindi. Well, it's subject to your interpretation. No? Depende na po yan sa pagkaka-interpret nyo. Pero ito po ang sinabi ni Senator Bong Revilla. Ayan. Lessons have been learned. Revilla appeals for its showtime. Lakas. Masabog. Lakas pala nun. Okay. Boss, bawasan natin yan. Anyway. Revilla appeals for its showtime. No work, no pay workers. Ayan. So mga kutsero, may punto naman si Robin Padilla. Senator Revilla dito. Ano po ba kasi sinabi niya? Basahin po natin yung press release. September 29, 2023, inilabas po itong press release na ito. Ang sinabi po ay ganire. Ito po ay yung pagkatapos magkaroon ng press con si MTRCB tungkol sa pagkaka-deny ng apela ng It's Showtime sa MTRCB. This is around the same time, no? September 29, 2023. Tapos, ito nga sinabi niya, Revilla asks OP, Office of the President, to consider no work, no pay workers in It's Showtime appeal. Ang sabi, after MTRCB denied on Thursday the motions for reconsideration filed by ABS-CBN Corporation and GMA Network Incorporated for noontime variety show It's Showtime, Senator Ramon Bong Revilla asked the Office of the President to consider the no work, no pay workers of the show when an appeal is filed before it. Okay. So parang ang gusto nating mangyari ngayon ay ang gusto lumalabas ngayon ay ginagamit na panangga ng It's Showtime yung kanilang mga no work, no pay na empleyado. Ay, mamaya magko-comment tayo tungkol dyan. Basahin natin to. Ang sabi ni Senator Bong Revilla, without getting into the merits of the case, sana na-consider ng MTRCB. Ay, hindi nyo raw na-consider. MTRCB, hindi nyo raw kinonsider. Ang kapakanan ng mga maliliit na staff at crew nung show na wala namang kinalaman at kasalanan doon sa nangyari. Revilla said, sila yung mga no work, no pay na kung matutuloy ang suspension ay 2 linggong walang kikitain at kakainin. Actually, nabanggit ko na to nung nakaraan. Sinabi ko noon, ang sabi ko, hindi man lang naisip nung Vice Ganda at Ayon Perez na kapag nasuspend ang It's Showtime ay yung mga maliliit na empleyado ang talagang tatamaan. Pero nakipag-coordinate ba ang Vice Ganda at Ayon? Hindi. Diba sinabi nga yan kahapon? Isang araw. Ni wala man lang daw paramdam ang Vice Ganda at Ayon. Wala silang wapakels ang Vice Ganda. He believes ABS-CBN and GMA will file an appeal within the allowed 15-day period. Totoo naman yan. That's within the bounds of the law.
and is confident that that once reviewed, humanitarian considerations should be given importance. I think lessons have been learned. I seriously doubt that, Senator Bong Revilla. I seriously doubt that. Mukhang wala pong natututunan pa itong Vice Ganda. Panay pa nga ang parinig, di ba? Kung nagkaroon man ng pagkakamali ang kasalanan ni Juan ay hindi kasalanan ni Pedro, agree. That's true. That's true. So why not suspend the host? Bakit kailangan protektahan yung mga host? So I hope we do not punish those those working hard day in and day out just to eke out a living, sabi ni Senator Bong Revilla. Ngayon po mga kotsero, tignan ho muna natin ang mga dapat considerations neto. Okay, ano po bang mga dapat considerations ng kaso na to? Unang-una mga kotsero, ang PD 1986. Okay, PD 1986. Sana to? Ayan, PD 1986. Presidential Decree 1986 Series of 1985. Ito po ang batas na bumuo pala sa MTRCB. The Movie and Television Review and Classification Board. Sino pong sumulat nito? I no other than our Lodi Apolacay. No reason. Saan yan? Yes! Chill lang. Okay. Si Apolacay ang sumulat nito. Okay. Ngayon, ano po ba ang nakasulat dito sa batas na to? Okay, basahin natin, no? Pagdating sa kapag meron silang mga sinisita na mga TV show or mga pelikula. Okay. Tingnan natin. Ito siya. So, ito po ang una. For each review session, the chairman of the board shall designate a subcommittee composed of at least 3 board members to undertake the work of review. So, meron po nagre-review sa ganyan. Tapos, second review session, etc., etc. And magkakaroon ng decision within 5 days from the receipt of the motion for reconsideration. And second review na pala yan. Okay. But anyway, mahabang kwento pa yan. Pero ito yung pinaka-importanting parte. Every decision of the board disapproving a motion picture, television program, or publicity material for exhibition in the Philippines must be in writing. Dapat nakasulat. And state the reasons or grounds for such disapproval. Dapat nakasulat din yung dahilan kung bakit kailangan hindi payagan. No film or motion picture intended for exhibition at movie houses or theaters or in television shall be disapproved by reason of its topic, theme, or subject matter, but upon the merits of each picture or program considered in its entirety. So, hindi lamang po dapat daw dito tinitingnan yung tema or yung subject matter, yung pagkaka-disapprove. Titingnan din pati yung kabuuan ng pelikula or ng TV show. Ngayon, yan. Ito na nga tayo ngayon sa second decision. The second decision of the board shall be final. O, dumaan na ang showtime dito. Nagkaroon na sila ng unang decision sa suspension. Di ba? Naglabas na, isususpend daw 12 days. Pero pwede raw i-apela ng showtime after 15 days. Or within 15 days. So, umapela ang showtime. O, nagkaroon ngayon ng second decision. Nasa second decision na tayo. Ito na yung final. Final na to. Okay. Ang sinabi, kapag daw final na ang decision, with the exception of a decision prohibiting a motion picture or television program in its entirety, see, nakasulat kasi sa batas kapag merong dinidisapprove, yung buo ang tinatanggal. Buong programa or buong pelikula ang tinatanggal, hindi yung parte lang. In this case, may suspension. So, yung suspension is on the whole television program. Walang choice. Sa buong programa. Ngayon, yun yung inaapila mo sa presidente. Na pwede rin magdesisyon ng appeal base sa bubuuin niyang ad hoc committee
or sa appeals committee na siya ang bubuo. So, ganun po yan. So, pasensya, kumbaga, parang pasensya na lang. Nung naglabas ng desisyon, ang MTRCB, hindi po yan sa mga tao kasi hindi po korte ang MTRCB. Hindi ho yan sa individual. Hindi ho yan sa hosts. Kasi that's beyond the jurisdiction of the MTRCB. Ang jurisdiction po ng MTRCB ay doon sa show. Hindi sa mga tao. So, ayun na nga. Nung naglabas ang suspension order MTRCB, hindi sa tao. Sa show nila ipinataw. Kailangan po maging malinaw tayo dyan, mga kotsero. Kasi, ang lumalabas dito, magpapaawa na naman ang It's Showtime. Gagamitin na naman nila ang mga maliliit na tao para protektahan yung malaking isda na nasa likuran nila. Hindi na nga naman yung mga maliliit na taong nagkaroon ng pagkakamali. Yung malaking isda na nasa likuran nila. Na nagtatago ngayon, ginagamit na pawn. Sa chess, di ba may pawn? Pakain. Ginagamit yung pawn na ginagamit yung kanilang staff bilang mga pawn. So ang tanong ngayon, mga kotsero, bakit ang production ng It's Showtime seems to be much more interested in protecting its host na yung kanilang airing host. Yung host na nag-violate ng probisyon ng PD 1986 kesa protektahan yung mga empleyado nila. Alam niyo po kasi sa sa atin pong batas, meron po tayong konsepto or doktrina sa atin pong batas. Simple lang po 'yan, jura lex sed lex. Ayan Jura lex sed lex. Sa English, the law is hard, but it is the law. Sa Tagalog, ang batas ay marahas. Ayun, marahas. Ang batas ay marahas, pero yan ang batas. Paano pong gagawin natin, Senator Bong Revilla? Ano pong pwede ho natin gawin? Kasi nakasulat po kasi dito sa provision ng PD 1986 na ang pinoprohibit lamang po ng MTRCB ay motion picture or television program. Nandiyan lamang po ang jurisdiction ng MTRCB. Wala sa tao. Ang nagkakamali po ay tao. At yung taong nagkamali ay ayaw pa rin tanggapin yung pagkakamali niya. So paano hong gagawin natin, Senator Bong Revilla? Di ba? Hayaan na lang natin gawing panangga ng production ang maliliit na miyembro ng kanilang production, no? Yung si cameraman, si lightsman, si driver, si makeup artist ng mga resource persons. Sila na lang ang parusahan natin. Kasi alam nyo mga kotsero, yung mga artista kasi, palalaki na TF niyan. Nung panahon na nasa TV5 ako, matagal na to 2014, 2015 pa to. Pero if I'm not mistaken, yung isa sa mga talent na nakatrabaho namin, ang TF niya ay nasa per episode nasa 150 yata o 140 or 300 yata. 300,000 per taping. O sabihin natin conservative 150. 150,000 per taping day. Napakalaki nun. Si talent. Tapos si cameraman, minimum wage. Diba? Si lightsman, minimum wage. Etc. Bakit parang mas pinipili na protektahan ng production yung host na malaki na siya mismo ang nagsabi na sobrang yaman na niya. Napakarami na raw niyang pera. Bakit willing sila na protektahan yun kaysa protektahan ang kapakanan ng kanilang mga ibang empleyado na maliliit? Kasi po mga kotsero, ito lang yung akin.
12 days para kay Vice Ganda tsaka kay Ayon, barya lang yan. So bakit hindi na lang sila i-suspend ng production? Bakit hindi makipag-negotiate si production at sabihin kay MTRCB, sige, isususpend namin si Vice Ganda. Huwag nyo lang isuspend yung show namin ng 12 days. Bakit hindi kayang gawin yon? Sana po, Senator Bong Revilla, na naisip nyo rin po yun. Sana po naisip nyo rin po yun. Isa pa pong napakalaking issue na ni-raise nyo po, no? Kayo mo mismo, Senator Robin Padilla, ang nag-raise, ay yung no work, no pay status ng mga empleyado ng It's Showtime. Pasabog yan, guys. Pasabog yan. No work, no pay sila. And apparently, according to the statement of MTRCB, wala pong regularized sa mga empleyado nila. Bakit ganon? Ito po yung sinabi ng MTRCB. Naglabas kasi sila ng sarili nilang statement tungkol dun sa sinabi ni Senator Bong Revilla. Ang sinabi po nila, the decision of the MTRCB to suspend It's Showtime and the no work, no pay issue are two separate and distinct matters. The suspension, in fact, underscores the broader and more pressing matter of contractualization within the entertainment industry. Di ba yun ang pinaglalaban nyo ngayon ni Robin Padilla? The issue deserves sincere attention from the producer. Apparently, the practice of the producer or management to not regularize their employees, even when a show has been airing live for 6 days a week for over a decade, highlights a much bigger problem than the show's 12 airing day suspension. Alam nyo mga kutsero, malaking problema to. This is a violation of the labor code. Violation po ito ng labor code. Hindi ka nagre-regularize ng empleyado mo? Lahat contractual? Bakit? This is a private company, by the way. At dahil, ito po kasi yung palaging excuse po ng mga ng mga producers. And narinig ko na rin po ito at one point. Nagtanong kasi ako, sabi ko one time, bakit hindi kayo nagre-regularize ng empleyado? Ng mga cameramen, ng mga lightsmen, etc. Yung mga maliliit na miyembro ng production. Ang sinasabi nila, kasi per project basis. Project basis kasi. So, halimbawa, pag pelikula, pagkatapos nung matapos ng pelikula, wala nang project. Tapos na. Wala nang pag-uusapan. Diba? Walang employee-employer relationship na nabubuo. Pero mga kutsero, kung ikaw ay 10 taon na umi-ere at meron kang mga empleyado na sila-sila pa rin for 10 years, ay may problema ka. Kasi ikaw ay isa ng employer. Sabi po sa ating labor code, mga kutsero, para lang nagkakaintindihan tayo. Article 280 ng Book 6, if I'm not mistaken. Book 6 yata ito. Book 6. Ayan. Book 6 ng ating labor code. Tungkol sa regular and casual employment. Ano po yan? Ito po yung pag-uusapan natin. Dito po malalaman kung kailan regular ang isang empleyado, kailan siya dapat nire-regularize, at kailan lamang siya casual. Okay, ito pong sabi ng Article 280 ng ating labor code. Book 6. Okay. The provision of written agreement to the contrary, notwithstanding of the oral agreement of the parties, an employment shall be deemed regular where the employee has been engaged to perform activities which are usually necessary or desirable in the usual business of or trade of the employer. Ano po ibig sabihin? Ay, nawala. 286. Ayan, 280. Ayan. Ibig sabihin lang po niyan, mga kutsero, ay ganito. Kapag ang isang tao ay nagtatrabaho para sa kanyang employer, or let's say employer, at ang kanyang trabaho
ay desirable, asan na yun? Ayan. Necessary or desirable, ibig sabihin, ito ay kailangan para magkaroon ka ng produkto. Itong trabaho na to ay kailangan para magkaroon ka ng produkto. Or desirable, itong bagay na to, itong trabaho na to ay gusto mo. Kaya gusto mo na maging parte ng iyong proseso bilang isang negosyo. Dapat meron kang employer-employee relationship. Doon nabubuo yung employer-employee relationship. Ngayon, sa It's Showtime, ano ho ba ang mga trabaho na necessary, yung kailangan? Lights, sounds, camera. So dapat si cameraman, si lightsman, si sound engineer, yung mga behind the scenes na gumagawa, nagtatrabaho para sa isang production. Yung trabaho po nila can be considered necessary or desirable. Ngayon, kailan siya dapat nagiging casual? Ang casual po, mga kotsero, ganito. An employment shall be deemed casual if it is not covered by the preceding paragraph. Ibig sabihin, casual yung trabaho mo pag yung ginagawa ay hindi necessary or desirable. Or, hindi necessary or desirable. Kapag hindi siya kailangan para mabuo yung isang yung negosyo. For example, sa It's Showtime, yung mga host ay pwedeng palit-palitan yan. So, hindi siya necessary or desirable. Although, kailangan mo ng host. Yung host, pwede mong palitan yan. Pwede mong palitan ng talent yan. Yun yung ibig nating sabihin dyan. Okay. Ngayon, ano ang problema ng It's Showtime na binring up ng MTRCB? Ito yung the practice by the producer or management to not regularize their employees even when a show has been airing live for 6 days a week for over a decade. Ibig sabihin, 10 taon na, mga kotsero, si cameraman ay contractual pa rin. Si lightsman ay contractual pa rin. Kasi po, malinaw po kasi sa ating labor code, ito. Any employee who has rendered at least 1 year of service, whether such service is continuous or broken, ito importante dyan, shall be considered a regular employee with the respect to the activity in which he is employed, and his employment shall continue while such activity exists. Ano pong ibig sabihin yan, mga kotsero? Simpleng-simple lang. Kung si cameraman nung day 1 ng Showtime hanggang day 365 ng Showtime, 366. Bakit? Kasi 1 year and 1 day. Kasi 1 year 1 year lang. So, on day 366 ng kanyang employment sa Showtime, dapat po siya ay tinatawag na nating regular employee. Hindi pa nga kailangan tuloy-tuloy. Continuous or broken pa yun nakasulat dito sa labor code. So, halimbawa, ganito. 6 months, cameraman. After 6 months, pinutol yung pagiging cameraman, ginawang sound engineer. After 6 months, pinutol ulit yung pagiging sound engineer, binalik sa pagiging cameraman. Tapos naka 6 months uli siya, o di nakabuo na siya ng 1 taon. Sa ganong sitwasyon, mga kakotsero, mako-consider na siya na employee. Anong problema ngayon ni Showtime? Mga kakotsero, kung hindi sila nagpapalit ng cameraman every year, as in the same cameraman for the past 10 years, kailangan regular employee na yun. Same sound engineer for the last 10 years, dapat regular employee na yun. Same lightsman for the past 10 years, dapat regular employee na siya. So bakit apparently sabi po ng ng MTRCB,
Hindi raw sila nire-regularize ng production ng It's Showtime. Paglabag na po sa labor code yun, mga kutsero. Paglabag na po yun sa labor code. Dapat po, yung mga cameramen, yung mga pinagtatanggol ni Senator Bong Revilla na no work, no pay, yung mga maliliit na tao na yan, dapat po sila ay may security of tenure na. Senator Bong Revilla, natanong nyo ho ba yun? May security of tenure ho ba yung mga empleyado ng It's Showtime? 10 taon na sila nagtatrabaho sa It's Showtime. Whether it is regular, continuous or broken, 10 years na silang nandyan, doing the same thing, doing the same job, pero hindi sila nire-regularize. May problema po tayo, Senator Bong Revilla. Mukhang mali po tayo ng pinagtatanggol. Dapat po ang pinagtatanggol natin, kung pinagtatanggol ho talaga natin yung mga no work, no pay, dapat ang pinapagalitan natin ay ang production ng It's Showtime. Hindi ang MTRCB. Bakit ho kayo naglalabi against MTRCB, Senator Bong Revilla? Ano sinabi ng dagdag pa natin? Pasahin pa natin sinabi ng MTRCB. Tignan nyo. We believe that the inability of the management to provide regular employment shall not impinge on the duty of the MTRCB to uphold its mandate in ensuring the ethical compliance of broadcasting content by any production company or television network pursuant to PD 1986. Tama naman. Kasi may trabaho silang sarili. Hindi naman nila trabaho yung tao. Ang trabaho nila yung production. It remains the prerogative of the producer or management to suspend or sanction airing hosts as they deem fit, which has been the practice of other noontime shows as hosts are beyond the jurisdiction of the MTRCB. May parinig na dito ang MTRCB production. Management ng It's Showtime, nagpaparinig ng MTRCB dito. Padaliin nyo na lang ang buhay nyo. I-suspend nyo na lang ng 12 days ang inyong host. Si Vice Ganda at saka si Ayon. Nasabi ko na to before, mga kutsero, na parang walang pakialam itong si Vice Ganda at si Ayon sa mga sa mga maliliit na empleyado nila. Si Vice Ganda, tsaka si Ayon, kayang-kaya nilang saluhin yung 12 days sa suspension. Hindi sila magugutom pag sila na-suspend. Hindi sila magugutom. Sinong magugutom? Yung staff. Agree ako to a point sa sinabi ni Senator Bong Revilla. Sana po inisip natin yung mga empleyado. Ang problema po kasi, mga kutsero, hindi po sakop ng MTRCB yung mga empleyado. Wala po yan sa jurisdiction ng MTRCB. Nasa jurisdiction po yan ng DOLE. DOLE yan, for sure. And it seems, yung production po ng ng It's Showtime ay wala ho silang masyadong say sa kung ano ang pwede nilang gawin kay Vice Ganda at kay Ayon. Bakit ganun? Parang may mali. Bakit walang say ang production at ang management sa kung ano ang dapat nilang gawin kay Vice Ganda? Bakit ganun? May batas eh. May batas eh. Kung walang batas, edi walang problema. Kaso may batas eh. Diba? Duralex said Lex, the law may be harsh but it is the law. Ang batas ay marahas pero yan ang batas. Anong gagawin natin? Sino mag-a-adjust? Alam nga mag-adjust ang batas sa inyo, Showtime. Diba? Si Senator Bong Revilla, maganda yung yung adhikain niya, protektahan yung mga maliliit. Nagkamali lang siya ng sinita. Senator Bong Revilla, dapat hindi niyo sinisita yung MTRCB kasi si MTRCB ginagawa lang nila yung trabaho nila. Dapat ang sinita niyo po, Senator Bong Revilla, ay yung namamahala ng It's Showtime. Sila ho dapat.
Kasi po, walang jurisdiction ng MTRCB sa mga tao ng It's Showtime. Ang nagkamali po ay si Vice at si Ayon. Hindi pa po nila natututunan ang kanilang leksyon. Hanggang ngayon nga, wala pang paramdam, di ba? Sinabi na rin ng MTRCB noong nakaraan, hindi nagparamdam ang Vice at ang Ayon. Tapos kapag may show sila, lagi silang pag merong pagkakataon na makahirit, laging humihirit laban sa MTRCB. Agree po ako sa sinabi nyo, Senator Bong Revilla, na dapat protektahan natin yung mga maliliit. Yung mga empleyado na no work, no pay. Dapat ho talaga protektahan natin sila. Isulong po natin yung pagre-regularize sa kanila. Unahin ho natin yan. Number 1. Pangalawa, bakit hindi na lang ho natin encourage na isuspend yung dalawang artista? Si Vice tsaka si Ayon. Sila lang naman yung nag-violate eh. So bakit hindi nila saluhin yung violation? Ba't sila nagtatago sa likod ng mga maliliit na tao na pwedeng na no work, no pay? Yung mga magugutom. Yung mga walang kikitain kapag sila nasuspend. Tama ho ang umpisa nyo, Senator Bong Revilla. Pero tama rin po yung inyong pagsita. Pero ituro nyo lang, idirekta nyo lang sa tamang tao. Hindi ho dapat nakadirekta yan sa MTRCB. Idirekta nyo ho yan sa production ng It's Showtime. So, hanggang dito na lang po muna tayo for today. Huwag nyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And meron din po tayong Facebook page. Yan. Para pa i-follow na po yung ating Facebook page. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. All right, God bless everyone and I'll see you next time. Bye!